and for their saying, Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah, and they did not kill him, nor did they crucify him, but another was made to resemble him to them. And indeed those who differ over it are in doubt it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him for certain. Sabi ng mga Hudyo, napatay namin ang Mesaya, si Jesus, ang anak ni Maria, ang subo ni Allah. Ito ang pinakamalaking pagkakamaling isinulat sa aming banal na Quran. Kung ito ba ay may katotohanan o kasinungalingan, sapagkat napaka-imposibleng sinabi ng mga Hudyo ang mga salitang yan. Unang-una, ang mga Hudyo hindi nila tanggap si Jesus sa kanilang bayang Israel. Ang pangalawa, ang mga Hudyo matagal na nilang hinihintay ang Mesaya, tapos nung dumating na ang Mesaya, papatayin lang nila. Ang pangatlo, ang mga Hudyo hindi nila kinilala si Jesus bilang Mesaya at propeta ni Allah. Pagdating sa Quran, si Jesus ay naging Mesaya na ng mga Hudyo at pinatay pa. Pang-apat, ang mga Hudyo hindi nila binabanggit ang pangalan ni Jesus sapagkat ipinagbabawal sa kanilang pangrelihiyon. Ang panglima, ito ang magpapatunay na maling-mali ang nakasulat sa talatang ito sapagkat sa panahon ni Propeta Muhammad noong 6th centuries, walang alam ang mga Hudyo patungkol kay Jesus at hindi nila kilala si Jesus at si Maria sapagkat ang mga Hudyo ay hindi sila naniniwala sa bagong tipan at kung mahahawakan man nila ang kasulatan ng bagong tipan, tiyak ay kanilang itatapon lamang. Kaya mga kapatid, malaking pasasalamat natin sa mga Hudyo sapagkat kung hindi dahil sa kanila, walang relihiyong Islam na yon, sila ang dahilan kung bakit itinatag ni Propeta Muhammad ang relihiyong Islam doon sa Arabia. Dahil sa kanilang hindi kumikilala sa Kristo bilang sugo at propeta ng Diyos, gayon din ang mga Kristiyano, malaking pasasalamat din nila sa mga Hudyo sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi makakarating ang bagong tipan sa kanila. Noong hindi pa ipinanganak si Propeta Muhammad, ang mga Hudyo ang nangangaral sa mga taga-Arabyahanan o ang tinatawag na mga Arabo. Sila ang nagpakilala sa iisang Diyos at sa mga kautusan, kautusan sa laman, kautusan sa pagkain, kautusan sa pag-aasawa, at kautusan sa paglilinis at sa pag-aayuno. Yan ang iniwan ng pagtuturo ng mga Hudyo sa mga taga-Arabyahanan. Hindi nila ipinangaral si Jesus at ang kaloob ng Diyos sa bagong tipan, katulad na lang ng ang pagpapabautismo sa tubig. Kaya hindi kabisado ng mga Hudyo at Muslim ang bagong tipan dahil yan ang dahilan. Hindi ipinakilala ng mga Hudyo ang mga apostol at si Juan na taga-bautismo, sapagkat sila ay nangangaral lamang sa lumang tipan. Umpisa kay Adan hanggang kay Zacarias, ang nagpakilala kay Jesus sa mga taga-Arabia ay si Apostol Pablo noong hindi pa nakarating ang mga Hudyo sa Arabia. Niinahan ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muling nagbalik ako sa Damasco. Hindi lang sa Arabia kundi pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Syria at Cilicia. Kaya, hindi ang mga Hudyo ang nagpakilala kay Jesus sa mga Arabo noon, kundi si Apostol Pablo ang nagpakilala sa kanyang pangalan sa panahong iyon. Kaya, malabo na sinabi ng mga Hudyo ang mga salitang napatay namin ang Mesaya, si Jesus, ang anak ni Maria. Hindi ka pani-paniwala na binanggit ng mga Hudyo ang pangalan ni Jesus at tinawag pa nilang Mesaya sapagkat ganito ang nakasulat. Datapwat bago mangyari ang lahat ng mga bagay na ito, ay huhulihin kayo at paghuhusigin kayo na kayo'y ibibigay sa mga sinagoga at sa mga bilangguan, na kayo'y dadalhin sa harapan ng mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Kung sino man ang mangangaral sa pinangaral ni Jesus o banggitin ang pangalan ni Jesus noon, tiyak, kamatayan ang sasapitin mo sa kamay ng mga Hudyo. Paano nabanggit ng mga Hudyo ang pangalan ni Jesus sa Quran at binanggit pa nilang Mesaya si Jesus ang anak ni Maria at sugo ng Diyos? Samantala pinag-uusig nila ang sino mang mangangaral sa pangalan ni Jesus,
Ibig sabihin usigin rin nila ang kanilang kapwa sarili dahil sa pangalan ni Jesus. Amen.